So ito na nga yung nasa loob na kami guys na Igorot Stone Kingdom. Ang laki niya guys. From the outside doon sa entrance, hindi mo sukat akalain na napakalaki niya pala sa loob at napakataas. Na para siyang, alam niyo yun, castle. Di ba may kastilyong buhangin? Ito naman kastilyong bato. Napakaganda ng mga structures ng mga bato na to guys. O sadyang pinagawa talaga siya para ma-preserve yung culture ng mga Igorot. Oo, ang ganda, ang ganda. Maraming nagpupuntahan sa taas pero kami, nasa gitna lang kami. Itong kingdom na to guys, it's more than just a collection of stone structures. Ito yung parang time machine na tinatransport tayo into the heart of Igorot history, na kada stone, it whispers stories of generations past. Na preserve the heritage of the Igorot people. Talagang preserve. Tapos ito yung kingdom na to is a sanctuary of cultural heritage. Ito yung lugar na kung saan ang values, traditions, at ang way of life ng mga Igorot talagang preserved meticulously guys and have actually been celebrated. Ito yung, ang nakita nyo yung stone structures na yan within the kingdom. They are not just architectural wonders. They are masterpieces of craftsmanship. Na kada stone, talagang nilagay dyan, na ang nilagay dyan, it reflects the dedication of the Igorot people. At alam nyo guys, kung ano talaga yung crowning jewel ng kingdom na to, ito yung walang iba kundi yung stone walls. Ito talaga yung inspiration from the breathtaking, parang kinuha nila yung rice terraces of Banaue, parang ganun. Na ito yung mga walls na to, it pay homage to the remarkable artistry of the Igorot people na nag-i-echo sa beauty ng Banaue's iconic terraces. Tingnan nyo yung kingdom mo, talagang impressive siya na 6,000 square meters. Parang equivalent siya sa 0.6 hectares. Na talagang napakagrabe yung stone structures niya, guys. Na talagang makikita mo yung complexity ng bawat craftsmanship. So ito nga, guys. So habang yun na nga naglilibot kami, talagang nakita namin itong mga Igorots na they're having their Igorot dance. So, it's really a privilege to have witnessed such. Kasi sa Davao kasi kada-kadayawan lang eh. At siguro wala namang Igorot dito na try. So, it's just exciting to see them dancing their own talagang tune at steppings nila at pati na yung mga costumes nila. Oo. Tapos nagre-record kami dito sa medyo taas. Kasi kung doon pa kami, bababa pa kami, medyo malayo, doon na lang namin, baka hindi na namin maabutan. Kaya na-record namin siya from the top, kung saan doon kami nakaposition. At meron din mga turista talaga na nagda-dance with them. Parang doon sa Sisiwit, sa Session Road. Nice talaga, nice.